laman sa Bawal ating... na akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle with favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Ang oras, alas 10:06 sa gabi. Ay, bakit iba ang napindot? Ito. Bisaya Time! Bisaya Time! Ang programa alang kanimo. Bisaya nganhi sa Metro Manila. Bisaya sa tibuok Pilipinas. Bisaya sa gawas sa nasod. Oras na para magstoryahanay, magdungganay, ug magagikikay. Bisaya Time! Bisaya Time! Kauban si Baynoche Kakas ug Edwin Duque. Kada Domingo, alas 10 hangtod alas 11 sa gabi, dinhi lang sa DZRH. Philippines has a great history. According to our geography, Manila is the capital city. Dating queen from the other country, Metro Manila, Quezon City. Mayong gabi kaninyong tanan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa puti, Malabon, Las O kininyong higala kanunay from the ano ba yung North, Batanes. O kininyong higala kanunay from the province of Negros Oriental. Ang inyong higala, si Baynoche Kakas. Ako po si Bay Edwin Duque. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Ay, Ayesiha, Nueva Vizcaya, Musta man ninyo ang Saturday and Sunday? Alis, Bataan. Ngayong gabi sa Domingo, June, ano ngayon ba? Petsa? Nakalimutan, 28 at 2026. Camarines Norte, Quezon. Musta man ninyo ang weekend? Camarines, Sa atong mga higala igsoon, mga overseas sa Filipino workers, kumusta kamo? we are Kumusta mang inyong pagpaningtiil, pagpaningkamot karong panahon? Na kalahating buwan ng kalahating taon. sugar. Malapit na naman na mag-Pasko. Marami na naman mga ruling sa ating mga Maraming, binakit mo yung Pasko ay maraming bahagyang ngumiti. Iyon. Bohol sa Marami na namang nakangiti, lalong-lalo na sa mga government employee kasi May pa lang na-release na yung kanilang mid-year bonus. Sana all. Sana all. Sana all may mid-year. Promise. Kumusta man nato ang mga higala igsoon sa Luzon, Visayas at Mindanao? Mapapakinggan tayo sa 100, mahigit 100 radio stations sa DCRA sa nationwide. Sa atong mga higala igsoon, mga overseas Filipino workers sa YouTube, nakatutok sila ngayon sa DCRA sa Bisaya Time. Nakatutok sila sa DCRH News sa ating Facebook page. At siyempre, andyan na naka-antabay na, naka-tune in na bay. Hindi natin mapakakawalan ito. Kasi busy ang mama na ito. At isang mambabatas na ngayong gabi na bulabog yung kanyang pahinga. Pero dahil sa public service, nandyan pa rin sila. Ayan. Okay, hindi natin patagalin para makapagpahinga dahil bukas, Lunes, panibagong trabaho sa awik, no? Great history. Yan, nandyan si ang congressman ng Lone District ng Las Piñas.
Si Congressman Mark Anthony Santos, bukod sa Lone District, Congressman din siya at Assistant Floor Leader, Majority Floor Leader ng House of Representative. Ayan. Para niya. Good evening, Congressman Mark Santos. Welcome sa programang DCRS Bisaya Time. Kasama natin si Bay Edwin Duque. Cagayan Valley. Good evening, Ayan. Noche. By Edwin, Ay. isang mapagpalang gabi Good evening sa po, inyong Kong. dalawa. Kumusta na ang mukhang noong una nung eleksyon maaliwalas pa yung mukha, pero ngayon nandiyan ka na sa house, parang Nalungkot na. parang nagbago yung marami talagang sobra ba ang trabaho sa house, Congressman Mark, sir? Alam mo, medyo mabigat yung ikaw ay inelect bilang Assistant Majority Floor Leader. At the same time, yung mga paggawa ng batas, talagang pinupursige natin lahat yan. But anyway, yan talaga ang public service. Kaya pinasok natin yan. Kaya talagang paninindigan natin lahat yan. Oo. Ito, sisimulan na natin, hindi na natin patatagalin dahil kung to be honest, meron po tayong mga taga Las Piñas, mga taga Cavite na natuwa na merong LRT1 extension na akala nila ay diretso sa mismong Las Piñas. Ano nangyari? Bakit hanggang Dr. A. Santos Avenue lang dyan sa Parañaque yung ating LRT1 extension? Noche, ito ay matagal ng proyekto ng LRTA, ng DOTR, at ito ay isang flagship project. Tumigil ang istasyon doon sa sukat at nagka-problema sa tinatawag na right-of-way. Ito ay medyo lumabas na naman yung isyong ito dahil sa isang radio program dyan sa DCRH, binanggit ng Ombudsman Boying Rimulya tungkol dun sa problema ng influensya ng mga politiko at ng mga negosyante doon sa gagawing Las Piñas Station. Kung matatanda mo, for your information, Noche, nung pag-upo natin bilang congressman, representative ng Las Piñas, ang unang bill or resolution na pinail natin is to House Bill number 009. Pinail natin yan, July 2, wala pang SONA. Pinaiimbestigahan na natin ang delay ng LRT1 extension project, specifically yung Las Piñas Station. Medyo controversial ito at tumagal na yung mahabang panahon. Dapat 6 years ago, tapos na itong istasyon na to ng Las Piñas. Dapat pinapakinabangan na ng mga kababayan natin sa Las Piñas. Hindi lang Las Piñas, pati sa Cavite. Alam mo, kung ito ang LRT extension kasi ay magmumula sa Baclaran all the way to Barangay Nyog sa Bacoor, Cavite. At Las Piñas Station na lang ang iniintay kasi nakaredy ng lahat at pagduduktong-duktungin na lang ito. At syempre, the other day, nagkaroon na ng instruction si Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., na kailangan pag-usapan na at upuan na ng mga stakeholders ang para maumpisahan ng istasyong ito. Kasi ito, sumula din tayo sa Pangulo last February to seek guidance. Kasi ito ay isang campaign promise ko din sa mga kababayan natin sa Las Piñas at alam mo naman ang malaking epekto nito sa kabuhayan ng mga Las Piñero at specifically din mga Caviteño. Siguro aabot sa 300,000 sa initial yung pasaherong kayang sakay nito. Oo, from Nyog, Cavite, all the way to Monumento, to San Jose del Monte, Bulacan, to Antipolo. At ito mag-i-increase ang productivity ng mga manggagawa, makakatipid sa pamasahe. At ang problema syempre sa Las Piñas, isang problema along the Zapote Alabang Road, yung syempre yung traffic at yung volume ng traffic talagang mabigat.
Kaya ito makakatulong sa mga kababayan ko sa Las Piñas. So, Kung na yung right of way, yung original plan po ba nito saan po talaga dadaan yung LRT? Bakit parang may naitayong flyover? Itong flyover po ba sagabal po ba yan sa project po ng LRT1? nakakapagtaka yung flyover na yan. Kasi ang original design at alignment ng train is doon sa gitna ng C5 extension. Alam mo naman yung C5 extension, kalsada yan na ginawa ng gobyerno, ng DPWH, kung saan pwedeng dumaan ang train at hindi na tayo magbabayad ng right of way. Pero nung 2020, biglang na lang nagpagawa ng isang flyover dyan at tuloy nasira ang alignment ng LRT train. Kaya ngayon, nag-iintay pa rin ang LRTA, ang DOTR at ang yung concessionaire, yung Light Rail Manila Corporation, doon sa sagot ng may-ari ng lupa kung saan lilihis ang train. So, nakakapagtaka ito. Ito nangyari nung panahon ni former Secretary of DPWH and now Senator Mark Villar. Alam naman nila na doon dadaan ang train at nagtataka ako bakit nagpagawa ng flyover na ngayon ay mapapaboran ang lupa nila na dadaanan at plano pang maging istasyon. Alam mo, after the Sukat Station, dapat yung Las Piñas Station ang isusunod. Doon sa isang radio program, in-interview si LRTA Administrator, Attorney Hernando Cabrera. At doon sinabi niya na yung dalawang kumpanya ng pag-aari ng Pamilya Villar, yung mga Fine Properties and Golden MB Holdings, ay nag-propose na unang-una doon muna sa lupa nila sa may tapat ng malaking mall na pag-aari din ng kanilang mga kumpanya. At ito ay hindi sinang-ayunan ng LRTA at ng concessionaire dahil technically medyo masyadong malapit doon sa Sukat Station. So nung hindi na-aprubahan niya ng LRTA, so eventually sa gitna talaga ng C5 extension kasi hindi naman talaga magbabayad ng right of way. Bigla na lang nagpagawa noong 2020 ng isang flyover na alam naman ng mga kababayan ko na hindi naman ito masyadong ginagamit. Kasi wala namang volume ito. Kasi ang labas nito ay sa Cavitex. Pero ang palabas lang nito ay papunta lang naman ng Baclaran area pero walang pa Cavite. So kung ikaw ay taga Las Piñas, Parañaque, doon ka na dadaan sa Coastal Road sa Zapote. Kung taga Parañaque ka, dito ka na dadaan sa may Sukat. So wala halos talagang gumagamit doon. At ngayon, yan ang balakid doon sa talagang pagpapatuloy ng paggawa ng istasyon. Nakabili na rin ng lupa worth about 27 million pesos para doon sa original station. At ngayon, hindi na magagamit yung stasyon na yon, yung lupa na yon, dahil nalagyan nga ng flyover. Yung design na yon ay dapat doon sa gitna talaga ng C5 extension na wala nang babayaran na right of way. Nung itong March this year, sumulat na ang DOTR, si Secretary Banoy Lopez at si LRTA Administrator, Attorney Cabrera, na kailangan sagutin na ng kumpanya ng Pamilya Villar, yung Fine Properties at Golden MB Holdings, na sumagot na sila. Kasi nga nagkaroon na ng panibagong design na naman ngayon. So nagkaroon ng realignment. Realignment, ganon. Ng realignment. At yan aabot sa
kulang-kulang 700 million pesos ang gagastusin ng gobyerno ngayon yan. In addition to the redesign and to the maybe an expropriation of the properties there. So noong 2022, after ginawa yung flyover, nag-redesign ang LRTA doon sa lagpas, doon sa Quirino Avenue o yung tinatawag natin Diego Serra Avenue, wherein 70% ng station ay doon mapupunta. At yung 30% doon lang sa mga lupa ng mga kumpanya ng mga bilyar. At ngayon, delayed pa rin yan. 5 taon na sila nag-uusap at hanggang ngayon, hindi pa rin natatapos yan at walang kasulatan. Kasi ang representation ng mga kumpanya na yan ay ibibigay daw nila ng libre, idodonate daw nila yung lupa. At bandang huli doon sa interview ni Atty. Cabrera sa isang radio program, ay sabi niya nagbago daw ang isip at pababayaran na daw nila. At ngayon daw yung latest, idodonate na naman daw nila. At ang punto dito, ang punto, kasi sa history ng mga stasyon, MRT, LRT, wala pang binabayarang ang mga gobyerno. Kasi pag ikaw ang nagmay-ari ng lupa doon sa istasyon, may mga pwede kang gawin doon sa stasyon. Kagaya ng naming rights, kagaya ng pwede kang pwede kang gumawa ng mall dyan, na iduduktong mo doon sa istasyon. So maraming pagkakakitaan dyan. At ito, kitang-kita talaga. Kaya nga sinabi ni Ombudsman, may possibility na ito ay mayroong conflict of interest at prohibited interest na pinagbabawal ng batas. So ano ngayon na... hanggang ngayon, hindi sumasagot ang mga bilyar companies doon sa mga sa mga sinasabi ng Ombudsman. Okay, so ano ngayon ang mangyayari diyan kung may posibilidad ba na gibain ang flyover kung hindi talaga magkakasundo sa right of way o hindi magkakasundo sa presyo? May karapatan po ba ang gobyerno na gibain na lang yung para ibalik yung original plan? Yes, magandang tanong yan, no? Che, kasi kung maaalala ninyo, noong 2019, sa may Tandang Sora, ang avenue, yung Tandang Sora flyover, giniba yan to give way to MRT. MRT project. At ito pwedeng gayahin at pwedeng ganun din ang gawin dito. At siguro pwede nang ilipat na lang yung flyover kung gugustuhin ng gobyerno. At ito makakasave ang government according to LRTA ng mga 700 million pa. At ang importante, mauumpisahan na ang proyekto ng walang balakid. At by 2028, bago matapos ang termino ng Pangulong Bongbong Marcos, tapos itong istasyon na to. At ang Zapote, ang Las Piñas at Zapote Station, yung Phase 2, kayang tapusin bago matapos ang term ng Pangulo. Kaya nga biglang nag-announce ng Malacanang na kailangan ang mga stakeholders, kung madidinig niyo yung interview sa press conference ni Yusek Claire Castro, sinabi nila mas importante ang pangangailangan ng taong bayan kaysa sa mga negosyo at mga politiko. Malinaw yon. Kaya presidente na ang nag-utos at ako ay nagpapasalamat kay presidente at ngayon ay nabigyan pansin na itong problema na ito. Ayan, sana kong ma-resolve na yun, ma-solve na yung problema na yan dahil uhaw na yung mga taga Las Piñas, excited na, lalong-lalo na yung mga bumabiyahe ng monumento, diretso na ng Las Piñas station, doon na sila mismo. At yung ganun din yung mga taga Cavite. Ano yung panawagan nyo ngayon, Kong, lalong-lalo na sa mga taga Las Piñas, ano po yung mga mensahe po ninyo? Go ahead, Kong. Siyempre, umaasa ako kasi nakita ko naman yung pangangailangan ng mga kababayan natin sa Las Piñas. At marami ang natutuwa dito sa ginagawa natin ngayon. At hindi lang naman yan ang ginagawa natin sa Las Piñas. Nung isang araw,
bumaba rito si Secretary Vince Dizon. Kasama ko si Mayor April Aguilar para, alam mo, nung pumutok yung flood control scandal, maraming mga proyektong natigil dito sa Las Piñas at sa buong bansa. At yan agad-agad nung pag-upo natin bilang congressman, kino-ordinate natin, pinutukan natin yan. At dito may mga kalsada, may mga tulay na inabot na ng 2-3 taon. Pero nang umupo tayo, wala pang 2 buwan, tinapos na ang mga proyektong yan. Kaya, oo, marami ding mga kababayan natin. Isa pang problema ng Las Piñas ay yung baha. Isa sa mga problema sa naka-identify na dun sa Project NOAA ang Las Piñas. Kaya, alam mo, natutuwa rin ako na nangako sa amin ni Mayor April Aguilar, si Secretary Vince Dizon, ang tubig baha kasi ng Las Piñas ay nanggagaling sa Upland, Cavite. Yan ay bumababa doon sa Molino Dam at dumadaan yan doon sa 2 main rivers, Las Piñas and Zapote River. Yan, ang outlet niyan, ang outfall niyan ay sa Manila Bay. Yan, Noche, sa Zapote. Catch Basin. Below sea level yan. Catch Basin yan. Kaya pag high tide ng Manila Bay, hindi makalabas ang tubig dyan. At bahang-baha dyan sa lugar na yan. At sa buong bayan, yung tawag na bayan ng Las Piñas. So, nangako sa amin, ito ay request ko din sa DPWH ng pag-upo natin bilang congressman, na kagaya ng mga ibang bayan at lungsod, ay kailangan siguro ng floodgate at pumping station sa Zapote River at Las Piñas River. Wow. At yan ay itutulak na ngayon sa National Expenditure Program ng DPWH para maumpisahan na ang proyekto next year. At yan ay magandang balita doon sa mga kababayan natin dito sa Las Piñas. Wow, congratulations Kong, dahil first term mo pa lang, isang taon pa lang ata, hindi pa isang taon, no? Tama, no? Na umupo pa kayo. Maraming salamat, hindi na po kayo namin naaabalahin pa dahil alam ko magpapahinga ka na, bukas trabaho na naman. So maraming salamat Kong sa iyong panahon sa aming program ni Bay Edwin Duque at good evening Kong. Bay Edwin, maraming salamat sa iyo at Noche. Thank you, at mabuhay. You're always welcome. Inyong palatuntunan. Magtatanong pa Thank sana you po. ako, kaso naitanong na lang ni Noche Ayan, maraming salamat Kong, and ingat din po kayo ha, huwag po kayo magpakapagod. Hindi, ayos lang. Medyo namayat lang tayo. Sa daming inaasikaso. Okay, maraming salamat Kong, and congratulations. Magandang gabi sa inyong lahat. Yeah. Thank you po. Si Congressman Mark Anthony Santos ng Las Piñas City. Yan yung mga conflict. Batiin mo raw yung ano ba Yung conflict of interest, yun ang nakakasama Yun ang sira ng project. Oo, kumbaga sa nandun na naluluto na kakainin mo lang Naku. Kaso lang hindi may subok. Kaya ako natutuwa dyan dahil ako bumabiyahe din ako ng Monumento Bay via LRT. Natutuwa ako dahil meron na extension. Nalungkot naman ako kasi hanggang Paranaque. Putol. Kaya sabi ni Kuya Edison, lipat ka na rin sa Malabon. Ay, kaya nga Edison. Kaya batiin mo raw yung Team Arthur para the best. Ayun, sa Team pangunan ni Arthur. Kagawad Arthur Ramos ng Barangay Parada sa lungsod ng Valenzuela. Ayun, lungsod ng Valenzuela. Team Arthur, magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating mga listeners, mga viewers, mga overseas Filipino workers nasa abroad na nakatutok sa ating program. Yan. So may pag-asa na. Luzon, Visayas at may pag-asa na ang taga Las Piñas, Cavite na masusumpungan nyo na ang Las Piñas Station. Lahat na bagay na ma-project by pag yan sineryoso, talagang seryoso isang mambabatas. Matutupad yan. Kaya nandiyan si Congressman Mark Anthony Santos tutulungan po tayo dyan. Magtiwala lang po tayo, kunting tiis na lang. Bago ang 2028, sana matapos na yan. Kasi
maski ako, uhaw na. Yeah. Uhaw na ako. Talagang sanay na ako mag-commute. Kaya ngayon, lumipat ka na raw sa Malabon. Lumipat. Bababa ako Bay, ng ano. nasa linya na si Oy, sige, tawagin. Ma'am Kanat Lucel. Berets ngayon. Kanat Berets. Baka na. Balik-balikan mo lang. Balik-balikan mo lang. Dahil maliban doon sa mga mahigit 5,000 natanggap, meron pa siyang announcement na sa sunod ay meron pa uling mega jumper. Yan. Ito naman ay trabaho. Ra. Dahil ang trabaho, kapag may trabaho, may pag-unlad. Yes. Baka, Ma'am Lucel, baka naman. Kanat Berets pa eh. Kanat Berets ba? Kanat Berets pa. Kaya dapat busy. yan, pag sinabing faithful love, Faithful nandyan love. nakikinig, nanonood sa atin, nakatutok. Lumalakas yung kanyang katawan kapag napanood ang Bisaya Time. Si Nanay Telma Duque. Yan. Ay, Nanay Telma. Yan, Nanay Telma, good evening. Siyempre, nandyan si Cheska, yung kanyang apo. Nandyan si Maverick Duque, Yan. yung kanyang anak naman. Siyempre si Michelle, batiin din natin si Michelle. Tsaka Si yung Michelle. kanyang pamilya na nandyan yata sa Imos. Sayang, hindi natin Nagpapahinga. nabati nung nakalaang linggo. Yan. Sa mga nakatutok sa DCRA sa news, i-like and share nyo lang ang Bisaya Time. I-like nyo like and share ang Bisaya Time sa DCRA sa YouTube. Ang daming mga nanonood sa atin sa YouTube ba? Oy, nasa linya na si nasa linya na ba? Okay. Ma'am Lucel Balahadja, ang head ng PESO na Yung Public Employment Service Office. Yan. Yan. Si Ma'am Ma'am Lucel Balahadja. Okay, Ma'am saan to? Malabon? yan, Malabon. Ng Malabon. Okay. Good evening, Ma'am Lucel Balahadja, ma'am. Good evening po. Chinochi Kakas po, kasama si Bay Edwin. Kumusta po kayo? Hello. Ayan. Okay lang kami. naman po. Ikaw. Ikaw, ma'am. Kumusta po kayo? Ikaw, ma'am, ay Tagalog? Ako po ay Tagalog. Talaga. Wala po kayong probinsya? Wala po sa North Wow. Batangas. Okay, ma'am, ito gabi na kasi nambulabog pa kami. Kumusta po yung Public Employment Service Office sa Malabon? Very active naman po ang PESO dito sa City of Malabon. Iba-iba yung mga activities na meron tayo. Katulad na minention ko last week yung employment, yung ECO Youth Program. So by tomorrow, magkakaroon na kami na launching yung 50 OSY na aming na-screen. So tomorrow, launching na po namin yun. So katulad ng sabi ko last week na 3 cities lang po yung nakasama dito. Ito na nga po yung Malabon, Manila, and Quezon City. So once na na-launch na po ito, tuloy-tuloy na po ito for our OSY. Either for this ECO Youth program, this is for the green job. So it's either for employment pa sila or for entrepreneurship. Yan. So Ma'am, aside from that, sige po. alam mo naman yung peso, sa totoo lang, lahat po ng LGU, yung peso ang pinaka matrabaho dahil nandyan po yung paghahanap ng mapapasukan ng ating mga kababayan. Kayo po ba dyan sa Malabon City, meron pa po ba kayong mga job offers, mga job fair para... Kasi marami rin pong mga naghahanap ng trabaho, hindi lang sa Malabon, kundi pati yung mga nearby LGUs na gustong magtrabaho dyan sa Malabon. Kung ano po yung mga offer na mga trabaho, meron po ba? Actually, last week po, last Wednesday, we just had mega job fair. So, a total of almost 1,000 din yung mga nagatan. Siguro mga halos 700 o 800 po yung dumating for the job fair. Although yung ating registrant, yung online registrant natin is nasa 1,300. So, yung focus naman natin doon sa mga actual attendees, sila yung nagkaroon ng opportunity to have a job, immediate hired on the spot sila. And apart from that, ito yung chance na nila talaga na magkaroon sila ng ibang employment or magkaroon ng bagong trabaho kung sila man ay na kasama-sama stay off o sa natanggal o nawala ng trabaho. Ito yung opportunity nila
Well, in fact, kasi we had a report from the DOLE. So, marami tayong mga repatriated OFW. So, marami rin nag-apply during that time kasi nga yung mga galing Middle East. So, after they grab the opportunity na makapag-apply or magkaroon ng ibang opportunity abroad, maybe not in Middle East, baka sa Asian countries naman sila nag-apply. So, we are looking, helping them na magkaroon ng trabaho. And after the mega job fair naman, ang focus natin, nagkakaroon tayo ng in-house job interview. Meaning to say, we are inviting 2 to 3 companies or up to 5 companies weekly. And then, yun yung parang parang sa job fair, pero ilan nga lang yung mga employers na ini-invite natin para magkaroon ng opportunity ng iba na kung sila man ay hindi na hire on the spot, is their chance na at least makapag-apply pa ng trabaho or baka hindi nila dahil sobrang daming tao that time which is I didn't expect kasi may bagyo. Yun yung para mag-landfall pa lang ata yung bagyo noon. So kinabahan talaga Sumabay yung... Sumabay talaga. So kinabahan talaga ako sa kuno ko. Sayang yung chance kasi nila dahil nandiyan na yung mga employers 44 employers natin. So meron ding overseas. So buti na lang, madami din ang umaten. Hindi tayo nagle-less than 500 kasi. And we also invited the 4Ps. Lalo yung mag-exit na sa 4P. So, may mga umattend naman. So, yun yung chance nila. So, ang gandang opportunity to sa kanila dahil nga hindi na sila mahihirapan lumabas pa ng Malabon para lang makapag-apply ng trabaho sa different companies. Ma'am, nakita natin marami-rami rin yung mga kahit masama yung panahon, pero dahil maraming nangangailangan ng trabaho, yung mga hindi nakarating dahil nga doon sa pangambang may lalakas yung bagyo, ma'am, kailan po ba yung muli na magkakaroon uli ng mega job fair para ngayon pa lang malaman ng mga taga Malabon, lalo na yung mga gusto talaga magkaroon ng trabaho? Actually, we are checking pa kasi dahil ang focus namin ngayon, those na who attended the job fair is matulungan sila ma-place. Kung kakayanin namin, maybe August, but most likely kasi yan mga October talaga. Which is yung business month. But kung makita namin na this job fair, ilan lang yung mapiplace, then maggagawa kami ulit by August. So yun yung gagawin namin. Kasi ang focus naman natin is mabawasan yung unemployment rate. Dapat tumaas yung employment rate. Diba? May employee sila, ma-hire sila talaga. So ang ating naman, ang focus kasi namin, right after the job fair, dapat we have 1 month. Yun yung month na dapat from kung sino yung hard on the spot, sino yung mga near hard job seekers, those dapat ma-place na talaga sila. So yun ang tinututukan namin. At saka ma'am, dapat sa mga kumpanya, meron po tayong siyempre mga kababayan natin na nakalaya ng kulungan, lalong-lalo na sa Bilibid. Yung mga ganun na gustong magbagong buhay, gustong magkaroon ng trabaho. Ito po ba ay dapat priority ng ating mga kumpanya na dapat tanggapin po sila ng bilang panibagong buhay nila sa kabila ng kanilang pagiging ex-convict, napag-serbisyuhan naman yung kasalanan nila, nagbagong buhay sila. Ngayon, sana yun ang pakiusap po natin na sana ay tanggapin din po itong mga kababayan natin na tulad nila. Opo. Maganda yung yung na-mention nyo. Actually, isa po kasi yan sa mga tinututukan ko din. Kasi nga, paano sila magkakaroon ng magandang kinabukasan, oportunidad sa labas, if kung hindi natin sila bibigyan ng chance, right? Yes. So, i-share ko lang po na last year we had a tupad sa mga ating mga PDLs. So, doon sa mga nagtupad sa ating PDLs, inside sa BGMP sa City Jail, sila po ay nagtatrabaho, tupad workers, naglilinis sila doon, nag-retain sila doon. Ayun. So, yun ay mga palabas na sila. Then, ako naman po, ang ginagawa kong mga intervention program is binibigyan sila kung ang mga companies, there are companies na nag-hire naman po, pero very seldom But, ayun nga sinasabi na mag-e-end lang doon sa mga companies na hindi sila ma-hire. Kasi may mga very talented naman din talaga. Yes. At so, saka, yung iba, yung ginagawa po namin, nag-o-offer po kami ng livelihood program.
Yan, very, very Open good. namin yung doors for Livelihood. them. The livelihood program kasi maganda yun na opportunity or avenue for them na syempre tuloy-tuloy na yung pagbabago. Kaya nga, Yes. yan, minomonitor din namin. And so far naman, I guess hindi naman ganun karami yung hindi nag-continue. Halos lahat naman, nasa 80% na nag-continue naman ng business. Yan. At saka sa mga kababayan natin, huwag po nating ismulin yung ang mga bagong laya, ha, kasi sila po ay na-train na po sa loob ng kulungan. Sila yung iba nga diyan nakapagtapos na ng pag-aral. May mga expertise na rin sila sa loob ng mga natutunan. May mga livelihood na rin sa mga loob. livelihood program na rin sa loob ng kulungan. Kaya ito nga yung pagkakataon nila na nung lumaya sila, pagbigyan naman natin para sa kanilang panibagong buhay. Okay. At sa mga PDL din, ma'am, pakiusap din natin sa mga PDL, kung talagang ipakita nyo na talagang nagbagong buhay na kayo. Kasi baka mamaya masiko mo lang na nanununtok na Diba? Okay. Ma'am, maraming ano pong message nyo lalong-lalo sa Malabon City? Ano po ang... Mensahe po ninyo sa taga Malabon, mga naghahanap ng trabaho. Ayan, go ahead, ma'am. Okay, sa ating mga kababayan sa mga Malabueño, kami po from Public Employment Service Office, syempre kasama si Mayor Jeannie Sandoval, kami po ay patuloy na naghahanap ng magandang programa para sa kanila. Sinasabi nga natin na minsan, syempre, ang focus nila is to get a job, to get a long-term employment. Ako kasi yun talaga po ang focus namin. Hindi yung short-term lang, yung sinasabi natin, parang band-aid lang. Walang malunasan. Long-term yung kanilang dapat maging goal. So yun po yung hinahanap at ginagawa natin sa kanila. Either ito ba ay pangkabuhayan, ito ba ay trabaho. So tutulungan natin sila through the skills training. Last year, job fair po, nakausap ko po si Director Berhel Soriano from the TESDA Kamanava na we are looking a training na pwede rin po sa ating mga senior citizen or PWD or PDS or ex-PDLs and sa mga hindi talaga employable, hindi sila na-hire agad. So, kasama po ninyo ang PESO at City Government and siyempre si Mayor Jeannie Sandoval na maghahanap ng magandang programa para sa inyong pangkabuhayan. So, sa lahat po na naghahanap ng trabaho, ang PESO naman po ay laging bukas from Monday to Thursday po, dahil yun po yung ating compressed work week from 7 until 6 in the evening po. So, punta lang po sa office kasi hindi po matatapos na wala kayong trabaho. Gagawa kami ng paraan na magkaroon po kayo ng trabaho. At kung ano man po yung pangkabuhay na pwede po sa inyo. Sige ma'am, next time ma'am, kukulit-kulitin ka namin ni Bay Edwin na para i-ano natin yung mga na-hired on the spot, kung ano pa yung mga future job fair ninyo para malaman natin yung mga kababayan na talagang naghahanap tayo ng solusyon doon sa mga tambay. Walang mga trabaho. Oo. Kasi yung iba, gusto na lang magtambay para hayahay Gusto ko na maging hayahay. Maraming salamat, Ma'am Lucel, and good evening po. You're always welcome, Ma'am. Announce mo lang, sabihin mo lang kay Bay Edwin para welcome ka sa aming program. Kung gusto mo, dito na, walk-in ka na, dito ka na mismo sa studio. Pasyal kayo dito sa amin. Thank you very much, Ma'am Lucel. Ayan, God bless. Bye-bye. Yan, si Ma'am Lucel Balahadya. Masipag yan. Ito naman yung next natin na makakausap ba, nasa studio, malaki ang problema nito Oo nga. Oo, Diba, punerarya ito problema yun. Sa punerarya. Paano makakoleksyon? Oo, makakolekta. Naku, Diyos ko po. Malaki-malaki din yung sisingilin nito ang Presidential Action Center ay yung sa pamamagitan ng STAR. Ayan, hindi natin patagalin si Kuya Jun Madriaga. Pindutin mo lang yung kulay green. Ayan, Kuya Jun Madriaga ang may-ari ng Madriaga Funeral Homes dyan sa Dasmariñas. Ayan, good evening Kuya Jun. Lapit ka lang sa mic. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga nakikinig po ng DCRH. Sa inyo po lalo si Kuya Noche, Katas at Bay Kuya Edwin. Ayan. Ayan, etong si Kuya Jun Madriaga, mabuting tao ito Lahat may kawang gawa ito.
talagang tumutulong kahit yung mga walang pera, pag sinabi, kumbaga sa burol now, pay later. Parang gano'n, kaso ang problema. Kaya nga nagka-problema kasi matulungin. Yan ang kasi natatambakan na siya. May guarantee letter na ng Malacanang, Presidential Action Center nangangasiwa dyan sa guarantee letter sa mga libreng burial. Hanggang ngayon, hindi pa siya nababayaran. Hanggang ngayon, yung star ang may problema. Ano ba yung star? Na yun, Kuya Jun, ano ba yung star? Kasi, magkano ang sisingilin mo sa Presidential Action Center? 17 katao po, times 40, 28 lalabas po ng 2.8 million. Ano po? 2.8 million ba? Yung Dito po yung mga kumpleto ang kanyang mga itaas mo nga para makita sa TV. Ayan. Ayan, unclaimed guarantee letter. Ibig sabihin ba, yung mga yan, mga nakalista dyan, yan po yung na-interview na, nabigyan ng guarantee letter ng Malacanang. Pero hanggang ngayon, nabayaran siya nung May, may cheque siya na-release na May. Dami, no? Nagtataka siya, bakit na-releasean siya ng cheque ng May o June o April ba yan? Ano ba yan? Anong cheque yun? Ilang cheque? Tatlo po. Apat na cheque. Itong 2026. Opo. Na-release yung cheque ng apat na cheque. 2020. Pero 2026, 2025, 2025 may utang pa. Senior Yun cut. nga Senior cut. Senior cut May nalaktawan. Oo, ayan. Pero yung problema nyo, Kuyang Madyaga, yan ba inailapin nyo na mismo sa Malacanang? Opo. Minsan dinadaing ko nga po sa kanila na, Sir, magdadala po ako ng tao doon. Siyempre may guarantee letter po ako ipare-receive. Ipapaloob ko po, Sir, may cheque po ba ako? Sinabing gano'n na, wala pong sinabit sa akin ng star. Oo. Yung star by, Yan ang may problema. yung, ano ibig sabihin ng star? Hindi ko nga po alam. Sila Basta po yung, pagkagaling po kasi ng Presidential Action Center na interview, yung pinaka-quotation ng statement of account, ipapasok sa star. Ang star naman po, pagka na-okay na, na-aprubahan na po, ipapato na sa accounting. So sila ang nag-re-release ng guarantee letter. Opo. Yung Ganun star. po yun, opo. Okay, Ngayon, so pagka naano na yung yung interview, pumasa na dun sa guarantee letter, ipapasa na ho sa accounting. gagawaan na ng cheque. Opo, sana ganun siguro yung ginagawa. Ang problema, Natega. Opo. Ayan. Nagtataka po siyempre ako. Mabagal. Palagay ko, sinusunod yung proseso, siguro may kabagalan. May kabagalan. Kasi kumpleto na rin siya. Kumpleto ng papeles. Ayan, kung nakikinig ngayon, nanonood yung mga taga-Presidential Action Center, dyan sa may Malacanang, lalong-lalo na yung star. Opo. Kasi pinalo-up mo yung accounting sa finance, wala daw silang record dahil nasa star pa. Ayan yan sa baba. Basahin mo nga, may star dyan eh. Yung pinakita. Si Ma'am Kim. Yan, Kim. Naghahawak Yan, yung Kim dyan sa star, yun po ang nakakaalam dun sa status ng kanyang collectibles. Kasi kung ang Malacanang nagdedepende rin dyan sa star, kung ano yung binibigay. Oo. So, posibleng, kumbaga sa contractor, yung subcon, yun ang nagkakaproblema. Yan, subcon yata yan eh. Parang private yata yan eh. Pero ganun pa man by noche, ay panawagan na rin natin sa Malacanang na Dapat, matulungan. Matulungan. Dapat si Kim yung nakakaalam eh. Dapat yun Kasi, ang sundutin. Alam mo ba, tumutulong ka na nga sa sa mga ayan, ang laki ng sabi niya nga ni Kuyang John. Milyon ng pinag-usapan Mahirap ang negosyong patay kasi ilan buti kung patay na daga yan, patay na tao yan eh. Namumuhunan din. Baka hindi natin alam negosyo, may tao din siya binabayaran. Yung pinangpupuhunan hiniram din. Ayun ang masakit. Tsaka pangalawa hindi naman tayo ang daming mga punerarya, negosyo punerarya eh. Hindi naman kada linggo may patay, hindi naman, 'di ba? Bihira lang yung patay ang negosyo, kaya patay rin yung kanyang sisingilin. Yan bang punerarya nagbabayad din ng tax? Opo. Depende, halimbawa, kung ilang patay, nakadepende ron. Opo, depende po sa per head na po. So, ibig sabihin, binayaran nyo na yung tax, pero yung bayad ng patay, hindi pa binayaran. Yan ang masakit. Yan, panawagan mo nga ngayon sa Malacanang,
Kuyang June, lalong-lalo na dyan sa Star na iipit ng iyong dokumento. Dahil pabalik-balik na ba? Ilang beses na pabalik-balik dito. Kaya ito na naman si Kuyang June. Go ahead, Kuyang John, manawagan ka. Ano po sa mga empleyado po sana na namamahala po sa mga ganitong guarantee letter. Lalo na kay Lalo Ma'am na Kim. kay Ma'am Kim sa Ma'am Star. Kim. Sana po, magkatotoo po yung naging usapan natin. Nabibigyan niyo ko ng 2 weeks para po maayos po yung mga documents ko. Kasi po, ang akin po, namumuhunan din po ako. Mahirap man po yung napepending po yung mga gawa nga nung paano pa ako makakaano sa mga ibang matutulungan ko. Ibang serbisyo. Sa ibang serbisyo kung ganito naman po yung kabagal yung sistema. Di po ba? Kaya nga nagtataka ako bakit po yung mga 2025 ko may naiiwan pa. May 2026, nabayaran ka? Nabayaran ako ng 4 na ulo. Kaya nagtaka po, kaya lumapit na po ako sa DCRH kasi nga po, siyempre, kahit sino naman po malaking pera yan 2.8. Ba? Kaya po yung naging pag-uusap natin, Ma'am Kim, nakikiusap po ako, sana gawin mo, tuparin. Konti lang, bigyan niyo ako para makaikot ako. Oo. Tinutulungan ko po yung programa ni President Bongbong Marcos. Mga nasa laylayan kasi nga po. Yes, yung programa po yan. Magandang programa. Dahil alam ko naman may budget dyan. Sana kahit konti, paluwalan niyo ako para makaikot po ako. Oo, at saka yung... Huwag na tayo mag-usap kung magkano yung andito na unclaim ko. Bigyan niyo ko uli ng pampaluwag ko sa tao. Yun, kahit kalahating kalahati doon sa 2.8 hanggat maaari buo na. Buo na kasi babadgetan nila yan Maraming salamat po pagkabuo ko binayaran. Kung ako lang ang nasa sa Presidential Action Center aaprobahan ko na yan. Ayan Ma'am Kim, tulungan po natin dahil mahirap po ang negosyo ng punerarya. Nagdala uli ako ng tao. Nangumusta ako kung meron na akong cheque. Sa accounting na yun ang sabi, wala pa. Kaya nag-ano ako na, yung huling last 4 ko na ulo na kinuha, sabi nga ni Sir Sok, meron ka pa dyan sabi niya, isabay kaya natin, sabi ni Sir Dinagdagan Sok. ba? Oo, isabay natin kasi may 4 na yun, isabay na natin to, naka-pending dito. Hindi dapat sana sinabay, dapat umabot pa uli ng 2 linggo para ipasok sana. Tinatanong ko ang accounting, Sir, wala pa pong nilalabas ang Star. Paano po itong pangako sa akin ni Ma'am Kim ngayon? Diba? Na sabi niya within 2 weeks. Nire-review sa accounting yan. Yan. Diba? Ayan Ma'am Kim tuparin mo naman yung pangako dahil kung hindi, ang gobyerno naman natin, maganda yung programa. Ang problema, doon sa mga dinadaanan, doon nagkakaproblema. Nagkakaroon ng pagbabagal Pagbabagal. Hindi naman po ako, kuya, na para pigain ng presidential ang akin lang po sana, siyempre may 2025 po ako na hindi nag-claim. May ilabas lang para makaikot po uli ako. Kasi ang ginagawa ko ng pagtulong, ikaw naman ay tumutulong. Sinusuportahan ko po yung programa ni Bongbong Marcos, si President Bongbong Marcos. Yan ang magandang programa yan yung burial assistance. Yung mga client ko minsan nagrereklamo na sa akin, bakit wala pa raw yung nila. Sabi ko, wala po kung magawa. Pinapakita ko na lang po itong papel. Nagpapabarangay siya. Babarangay niyo ako. Ang pinakamaganda ito, number. Sabi ko, tawagan niyo Malacanang. Bakit wala pa po yung claim niyo? Ibig sabihin, naniningil kayo. Meron ding naniningil sa inyo. Opo, kasi minsan yung hindi mo maiwasan po, kuya, na kunyari 40,000 libre ko. Di po ba, complete package na po yun. Kasama na po yung 7 araw na burol, bulaklak, tarpaulin, kanila mesa. Iiyak na lang halong pamilya dyan Ngayon, walang babayaran. Kung minsan sabi nila, pwede ba kaming, di mo maiwasan yung mag-upgrade. Tama po, mamimili sila Pero yung 40,000 na po na yan, is sa Malacanang ko na po ipapasok. Kunyari, nag-ano sila ng 50, yung 10 na lang babayaran kasi namili po sila ng basket. Ganun po yun. So, yung collectibles... Kasi yung pagdating ho dun sa yung guarantee letter po na meron po silang nakalagay na ito nire-receive po. Yan. So, mayroon na yung letter, no? Galing may statement of account na po ito. Yan, Aprobahan yung statement of account.
Nako, hindi na kailang reviewin nila kasi sa kanila din naman galing yung guarantee letter. Yan, so Ma'am Kim, kung nakikinig ka man o kaya kung may kakilala kayo o kilala nyo si Ma'am Kim dyan sa Star, dyan sa tapat ng Presidential Action Center na pinagdaraanan ditong papeles ni Kuyang Jun na Madriaga. Yan, ulitin natin, Madriaga. Yan, itatak nyo sa iyong kukute, Madriaga. Yan, may account po dyan na unclaimed guarantee letter na kailangan bayaran, 'di ba? Kasi budget po 'yan at napakaganda po yung programa diyan dahil ang hirap din ng negosyo ng patay. Kung patay rin naman yung masisingil nila, wala din. 'Di ba? Wala, patay silang patay ang negosyo, 'di ba? Patay na nga ang hanap buhay, patay din ang negosyo. Patay na nga yung tao, patay pa yung negosyo. Yan. Maraming salamat Kuyang Jun at from time to time kukulitin natin yan si Ma'am Kim na yung Star, i-forward nyo na agad din sa finance o kaya sa accounting para magawaan na agad ng cheque. Kapag nalaman niya ng Pangulong BBM, nako, magagalit yun dahil yan po ay para sa mahihirap. Serbisyo para sa mahihirap. Hatawin mo ba? Malapit na tayo matapos. Hatawin mo yun. Ito si Colonel Froilan Uy, nakikinig ng NCRPO, Brigadier General Rodel Pastor, si Colonel Vicente Kabatingan ng Region 4A, Brigadier General Hansel Marantan, ang Sub-Director si Brigadier General Paul Kenneth Lucas, yan, Colonel Celso Rodriguez, ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO, yan, kanina nasa EDSA. Si former NBI Director, retired Judge Jaime Santiago, good evening sir. Si Laguna Police Provincial Director, Colonel Sandro J. Tafalla, si Rodel Pastor, Chief of Police ng Marikina Bay, kaibigan natin. Si Ma'am Jenny, Colonel Jenny Texon, ayan. Siyempre, batiin din natin si Brigadier General Milicio Boslig, ang Eastern Police District Director. At ang pinakalas na laging papadala sa akin ng spot report, si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Salute. Yan, salute to you sir. Snappy salute. At saluduhan din natin yung naging accomplishment ng pinagsanib na persa ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, PNP na nalansag ang hininalang sa kanila isang malaking sindikato ng panulobo pang hold up dyan sa Region 4A. Pero nagkamali siya ng pumasok, pinasok niyang Region 3. Doon siya nalansag, kaya hindi man sabi nga, hindi man lahat nahuli yan. At least may nahuli. Di ba? May mga follow-up operation ng PNP, kaya saludo sa ating kaibigan ba dyan sa Tarlac. Siya Police Colonel Harry Lorenzo. Yun. Na isa sa mga nagtimbre dahil nabiktima rin yung isang convenience store dyan, kinuha yung pinaka-machine, lagay ng pera. At tinimbre sa PNP, kaya siya Brigadier General Jess Mendez, ang matikas ding Regional Director ng Region 3, ay bumuo ng isang meeting sa lahat ng PNP Chief of Police. At yun ay kinasal lahat from buong Region 3 to Caloocan, nakaabang lahat ng pulis. Lumampas ng Pampanga, nakaabang si Police Colonel David. Dumidiretso. Hindi siya nakalampas sa Bulacan Police. Diyan sa may Bukawi. Diyan na dahil iba talagang iba yung maraming kasi na-hold agad yung mga sakyan. Ganun pa man, saludo tayo sa lahat ng mga opisyal na naging sangkot sa pagkaka-accomplishment ng isang idinalang malaking sindikato ng robbery. Si Mama Cielo ng King and Queen Resto Bar, dyan, nanonood daw sila ngayon sa atin. Si Abdullah J.R. Obeda ng Tagig. Si Cora Caborao, Jun Hermeno, at marami pang iba. Si Bong Ramos, yan, nakikinig ngayon. Sabi niya, magandang gabay, pakibati sila Mamita, Carlito, Lola Cora, Linda, Ofelia, Belen, Bianca, Gladys, Irene, Rowena, Nerva, Nika, May, Divine, Kathleen, Bioli, Miguel Acebo at lahat ng FYFC, maraming salamat. Ayan. At happy birthday, advance happy birthday kay Candy mula sa kanyang loving mother dyan sa Charismaville, Pangulo, Malabon. Ayan, maraming salamat Ako, bilis ng oras. At pakibati raw si Lola Sol, sabi Lola ni Sol. Princess. Ayun, si Princess. Huwag na mawala.
Yan, ihi. Paalam na tabay. Oy, daghan kayo salamat sa among mga sugid na kapagpaminaw, dili lang katong mga nasa Pilipinas, bisan katong nasa tabok sa Pilipinas. Atong mga hinigog mga OFW. Asa man mo karon, ang among kanon ay kabili ni Baynoche sa isa ka segundo. Sinukuan Eagles Club. Ayan, sinukuan. Isa ka segundo nga among programa. Ambing mo, kami kanunay ang among pagkigugma. Ayan, may shout out daw si Kuya sige. Jun Madriaga. Binabati ko po ang aming pinapli chair, si Kuya Jeff Marabilia, at ang aming National President ni Daniel Roseras, at ang aming Governor ng district, si Noel Contiñas, at ako po yung presidente ng Dasmariñas Sinukuan Eagles Club. Wow! Congratulations, Magandang gabi po, Kuya mga at kuya, ate. Yan. From Sinukuan, Dasmariñas, Sinukuan Eagles Club. Ayan, wala na tayong oras. Ang bilis ng oras talaga. Hindi pa uminit yung ating puwet. Ayan. Maraming daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw sa mga nanonood sa ating sa Facebook Live. Paki-like and share. Pasensya na po kayo, hindi namin nabasa ni Bay Edwin. Ayan, ang mga message po ninyo. Hayaan po ninyo, kami na po humingi ng paumanhin. Sa sunod na linggo, hayaan at hahatawin natin lahat yan. Okay? Okay ninyong higala kanunay from the province of Negros Oriental. Ang inyong higala si Bay Nochikakas. Bukod si Bay Edwin Duque. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ay, maraming salamat kay Billy Crawford, Ray Domingo, at kay Raymond Taladron, nandiyan si Raymond. At sa DZRS News Center, nandiyan si Jerica Foncion Pasasil, Ara Joy Esperito, Kisses Habson, ayan si Sherwin Alfaro. Ayan. Susunod na ang programa for tonight, only with Ara Joy Espiritu. The Wonder Girl. Ang oras, alas 11:02 ng gabi. Bye-bye! Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo, at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat.